katapatan ay hindi sa isang politiko, hindi isang partido, kung hindi sa inyo, sa Republika ng Pilipinas. Ngayong taon, napakaraming Pilipino ang nangangailangan ng tulong pagdating sa isyong medikal. Alam ninyo, zero budget ang binigay nila sa PhilHealth. Hindi nila pinondohan ng PhilHealth. Pera ninyo yun. Paano kung merong magkasakit sa atin? Paano kung merong magkasakit at mga ilangan ng hospitalization sa ating mga kamag-anak? Alam naman po natin na karamihan sa ating mga Pilipino, we are just one hospital bill away from poverty. Pag may nagkasakit sa ating kamag-anak o kaya tayo mismo, tayo ay mauubligang Iusa-usan ako siya. at yung utang na yan, hindi libre yan. Signal Yan yung ay ba? may interes at pagsisikapan nating bayaran. Bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth? Nasaan ang pera ng sambayan ng Pilipino? I-down. Na uuwi sa Tinitig na sa akap. down. Alam ninyo, ako na ho ang makikiusap sa inyong lahat. Pagka merong politiko na mamimigay sa inyo ng akap, pakiusap ko, parang awa nyo na. Tanggapin ninyo sapagkat yan ay pera ninyo. Huwag tayong magpapabudol at tatanggap o titingin o tatanaw ng utang na loob sa mga politiko niyan. Hindi dahil katulad nila tayong mga ingrato. Hindi, sapagkat matatalino na ang mamamayang Pilipino. Alam natin, yan akap na yan ay pera ninyo, pera ng mamamayang Pilipino. Kunin ninyo. Alam mo ninyo, may nakapagsabi sa akin, maaaring biro, maaaring tubig. Pag sila na lang daw yung mga tiwaling politiko nag-uusap, nagtatawanan, tuwan-tuwa ang mga binibigyan natin ng akap. Hindi nila alam, kakapiragot lang yan nang napupunta sa ating puso. Kaya pala ang tawag nila, pag sila na lang daw ang nag-uusap, ang ibig sabihin pala ng akap, ang kakapal ng aming pitaka. Yan pala ang akap. Nakikiusap din ho ako sa inyo. Pag may mamimigay ng AIX, especially now, between now and on election day, pag may mamimigay sa inyo ng AIX o kung anumang ayuda, pakiusap ko, tanggapin ninyo. Subalit uulitin ko, huwag kayong tatanaw ng utang na loob sapagkat yan ay pera ninyo, pera nating mga Pilipino. Huwag kayong magpapabudol muli. At ang pagtanggap po ninyo ng akap at AIX, hindi po niyan dapat kapalit ang inyong pagkatao, ang inyong dangal, ang inyong dignidad, ang inyong boto, at higit sa lahat, ang kinabukasan ng pamilya ninyo, ng pamilya Pilipino at pamilya ng mga darating pang salinlahi. Huwag nating ibenta ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Ito rin ang dahilan kung bakit natin hinabla ang gobyerno. Sapagkat nadiskubre natin sa proseso ng pagpasa at pagbalangkas nila ng ating taunang budget, ang ginawa nilang basihan ay yung tinatawag na Bicameral Conference Committee Report. Nadiskubre ko ho kasama si Congressman Sig Ungab ng Davao at kasama si Pangulong Duterte na yung kanilang Bicameral Conference Committee Report, punong-puno ay yung tinatawag na Bicameral Conference Committee Report. Nadiskubre ko ho kasama si Congressman Sig Ungab ng Davao at kasama si Pangulong Duterte na yung kanilang Bicameral Conference Committee Report, punong-puno ng blanco. 28 items ay blanco. Pagka sinuma mo
yung 28 items na yan. Ang halaga po ng lahat ng yan ay 241 billion pesos. Yan ay pera ninyo. Kung may nawawalang 241 billion pesos, paano sila nakapagpasa ng 6.326 trillion pesos? Kanya ating ito hinabla dahil maanomalya ang ating taunang budget. Tayo po'y sinesenyasan niya na tayo may 5 minuto. Pagpamanhin ninyo sapagkat ang bansa natin ay nahaharap sa napakaraming seryosong problema na kinakailangan ng seryosong solusyon mula sa mga seryosong tao na senador ng Duterte. Kinakailangan alam ninyo itong mahalagang usaping panlipunan. Huwag nating ibenta ang ating dangal, ang inyong dignidad at ang inyong pagkatao. Ang boto ay sagrado, ang mandato ninyo ay sagrado. Kanya sana makikiusap bumili ako. Pagdating ho ng May 12, kinakailangan nating itama ang maling direksyon ng ating bansa. Ang ating bansa ay tumatahak sa maling direksyon. At pag mali ang ating direksyong tinatahak, hindi ninyo maaaring asahan na tayo ay makakarating at makakapunta sa ating nais na destinasyon. Subalit may panahon pa. Magtatatlong taon pa lamang ang Marcos administration. Ang inutang nito ay mahigit sa 4 na trilyong piso na. Papayaran ninyong lahat yan kasama ako. Yan ay pera natin at ito'y katotohanan. Ang utang ng Pilipinas sa ngayon ay halos 17 trillion pesos na. Pag yan ay pinaghati-hati natin sa 110 million Filipinos na tayo ngayon dito, magbabayad pati polis, pati militar. May pagkakautang tayong lahat nang hindi bababa sa 142,000 pesos bawat isa. Yan ang masaklap na katotohanan. Kanya pagdating ng May 12, pakiusap ko sa inyo. Nais ko lamang makita yung mga kamay nang nais makauwi si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Kung nais po ninyo na may pagtanggol at may uwi natin si Tatay Digong, pakiusap ko po sa inyo, vote straight Duterte. Andito ho lahat, tulungan natin si Senador Marites Mata. Huwag nating kalilimutan, Senador Attorney Raul Lambino. Ang mahusay na mambabatas, Senador Dante Marcoleta. Ang aking kaibigan, ang totoong tao, Senador Philip Ipe Salvador. Siyempre, huwag nating kalilimutan, ibabalik natin sa Senado si Mr. Malasakit, Senator Bongo. Huwag din natin kalilimutan ang isa pang Bisaya, Senador Torny J.B. Hinlo. Andito rin si Senador Attorney Jimmy Bondok. Siyempre, si Senador Bato de la Rosa. At huwag nating kalilimutan, number 53, Senador Pastor Apollo Quiboloy. Kailangan po natin ng sapat na numero sa Senado. Pakiusap po, kinakailangan natin ng sapat na bilang sa Senado. Sapagkat ang nasusunod na pag-atake nila ay ang huwad na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Hindi lamang pera ng sambayan ng Pilipino ang pinakikialaman nila. Pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nais na rin nilang nakawin sa inyo.